Laging pagod kahit kumpletong tulog? Kumpleto tulog mo pero pagod ka pa rin? Huwag mong baliwalain yan. Akala kasi ng marami, kapag pagod ka, kulang ka lang daw sa tulog, puyat lang daw, stress lang daw, kulang lang daw sa kape. Pero kung kumpleto naman ang tulog mo, tapos araw-araw ka pa rin pagod, ibang usapan na po yan. Ang delikado dito, minsan, pwedeng senyales na yan na hindi stable ang blood sugar mo. Kapag laging mataas ang sugars, kapag laging mataas ang sugar sa dugo, unti-unti nitong pwedeng maapektuhan ang nerves, kidneys, mata, puso at blood vessels mo. Maraming tao nagugulat na lang kapag may complications na. Yung iba, manhid na ang paa. Yung iba, lumalabo na ang mata. Yung iba, mataas na pala ang risk sa stroke. Yung iba, mataas na pala ang risk sa stroke, heart attack, or kidney problems. Tahimik kasi minsan ang diabetes. Hindi lahat may sintomas. Hindi lahat may sintomas agad. Mapapansin mo ito sa araw-araw. Kakagising mo lang pero antok ka pa rin. Pagkatapos kumain ng maraming kanin o matatamis, gusto mo agad humiga. Kailangan mo ng 3-in-1 coffee para lang maka-function. Tapos maya-maya, pagod ulit. Yung iba, hindi naman sobrang busy, pero parang ang bigat ng katawan buong araw. Parang walang energy, parang low bat, kahit naka-charge naman. Ganito kasi yan, kapag mataas lagi ang blood sugar, nahihirapan ang katawan gamitin ng maayos ang glucose bilang energy. Dapat yung glucose nagiging fuel ng cells mo. Pero kapag hindi ito nagagamit ng maayos, naiipon lang sa dugo. Kaya kahit kumain ka, kahit natulog ka, parang hindi pa rin nakakarating ng maayos yung energy mo sa cells mo. Kaya minsan, pagod ka pa rin. Hindi dahil tamad ka, hindi dahil mahina ka, pwedeng may nangyayari na sa loob na kailangan mong bantayan. Ano-ano ang mga practical tips? Simple habits lang muna. Una, palitan ang mga sugary drinks mo tulad ng soft drinks, milk tea, juice, and 3-in-1 coffee ng limonada, salabat, herbal tea na walang caffeine o non-GMO soy milk. Pangalawa, huwag pure white rice or carbs lang ang meals. Mas healthy ang mixed black and white rice, then dagdagan ng beans, seeds or nuts, peas, gulay and root crops. Pangatlo, maglakad-lakad kahit 10 to 15 minutes lang pagkatapos kumain. Pang-apat, ayusin ang tulog. Hindi lang haba ng tulog ang importante, pati quality. Pang-lima, iwanan na ang mga hybridized sweet products na matataas ang gluten. Pang-lima, iwanan na ang hybridized wheat products na mataas sa gluten. At may amylopectin A na nakakapagpa-spike ng blood sugar. Ano-ano ang mga halimbawa ng wheat products? Wheat bread, pasta, macaroni, tinapay, nagawa sa first class or third class, biscuits at iba pa. Pang-anim, palitan na ang gatas mo ng non-GMO plant-based milk, gaya ng almond milk or non-GMO soy milk. Marami na kasing pag-aaral ang lumalabas at nagpapahayag na mga dairy milk ay nauugnay sa diabetes at iba pang karamdaman. Pang-pito, kung may family history kayo ng diabetes, magpa-check ng fasting blood sugar or HbA1c.
Pero hindi ibig sabihin na kapag lagi kang pagod, diabetic ka na agad. Maraming possible causes ang fatigue. Pwedeng stress, pwedeng anemia, pwedeng thyroid problem, pwedeng dehydration, pwedeng kulang sa nutrients, pwedeng poor ang sleep quality, pwedeng poor sleep quality kahit mahaba ang tulog, pero kung paulit-ulit na nangyayari, lalo na kung may kasamang laging uhaw, madalas umihi, cravings, pamamanhid or panlalabo ng mata, mas magandang magpa-check na habang maaga pa. Kung may kakilala kang laging sinasabi na pagod lang ako lagi, send mo ito sa kanya, itong video na to.